Hi, hello mga kababayan, magandang buhay sa ating lahat. Luzon, Visayas, Mindanao, maging saan man sulok ng mundo, magandang buhay. Ako nga pala si Justin Wilby. Isa po akong nagsisimula pa lang na sa industriya ng YouTube. So, katunayan nga po ay first time na video ko po ito. So, bago po natin na simulan ng video na ito, ay panoorin po muna natin ang aking maikling intro. Ayun guys, no? Wag na natin patagalin at simulan na natin ang patungkol sa video na ito. So ang video na ito ay regarding sa pag-uusapan natin ang update sa ngayon na pinapatupad ni Bongbong Marcos, no, ating mahal na pangulo, sa presyo, no, na dapat sundin ng mga retailer, no, na nagtitinda. So kasi nung mga nakarang buwan kasi po ay yun nga po, biglang tumaas po ang presyo ng bigas. Hindi mo talaga akalain na ganung mangyayari, no. Apektado po dito lahat, kahit maging ako rin po ay isa po sa mga apektado nito dahil sa amin, no, sa Visayas po, sa Samar, no, dati pong ang isang sako ng bigas ay nasa 2,200 na po. Ito lang nakarang katapusan po ang aking asawa ay bumili ng isang sakong bigas ay nagkakahalaga na po ito ng 2,700. So sa 5 piso po kasi, mga kababayan, no, mga kaibigan, malaking bagay na yun kasi pwede na yun kasi magamit sa ibang paggagamitan tulad ng sa baon na ng mga bata o pambili ng gas, no, o sa pambayad ilaw na rin, no, sa kuryente, sa tubig. Gawa nga din na nagtaas din sila, no. Kaya nakakapanghinayang din talaga. Kasi doon din sa mga kasi guys, sa may hirap din tulad na yung talagang katulad sa probinsya, yung mga empleyado doon, hindi lahat naman kasi doon matataas ang sahod. Iba sa Maynila ay ibang rate doon. So doon sa amin nga may 300 per day. So may 200 pa. So kung gano'n nga kataas yung presyo ng bigas, paano na lang sila, no? Baka 2 beses na sila kumain sa loob ng isang araw, o kaya kung ani pa, baka 1 beses na isang araw. Wag natin pabuti sa ganun, ano. So ito po, panoorin po natin yung balita ngayon kasi ngayon po yung effective ng ni mahal na Pangulong BBM, no. Yung sinabi niya gusto niya ipatupad na price ceiling ng sa ating mga retailer natin. So ito, pakinggan po natin yung mas maganda yung sa balita para mapanood na at bigyan natin ng reaction, no, pagkatapos. Okay, sige. Ito po. Murang bigas na, kaabutan ng mga mamimili sa palengke ngayong epektibo na ang price cap sa bigas. Bagamat marami ang sumunod na retailer sa utos ng Pangulo, marami naman ay umaaray sa laki ng lugi. Para sa detalye, makibalita tayo live mula sa Mega Q-Mart sa Cubao kay Shaila Francisco. Shaila, magkano na yung mga presyo dyan? Lahat ba sumunod? Gretchen, maaga pa nga lang naglibot na yung Department of Agriculture kasama mga kinatawan ng DTI, lokal na pamahalaan at MMDA sa Agora Market sa San Juan at dito sa Cubao, Quezon City para tingnan o bantayan kung sumusunod sa price cap ang mga retailer ng bigas. Sa paglilibot nila, may makikita ka ng 41 pesos na regular milled rice at 45 pesos na well-milled rice. Pero ayon sa mga retailers, nahihirapan sila dahil nangangamba silang malugi. Ayon sa lokal na pamahalaan, kinausap na nila mga market master nitong weekend para magbenta ng murang bigas ngayong araw. Ang hindi kasi susunod, pwedeng pagmultahin mula 5,000 piso o makulong ng 1 hanggang 10 taon alinsunod sa price act. Kaya sa paglilibot ng DA sa Agora Market kanina, may mga nakadisplay ng tig 41 pesos at 45 pesos na bigas.
Pero aminado ang mga nagtitinda na napipilitan lang sila para makaiwas sa multa. Kung aktual na kuha kasi sa traders ang pagbabasehan, lugi sila dahil dapat 49 pesos kada kilo ang benta nila sa tig 41 pesos na regular milled rice para may kitain pa. Habang 50 pesos pataas naman dapat sa tig 45 pesos na well-milled rice. Ganito rin ang sistema sa Mega Q-Mart sa Cubao. Ang ibang stalls nga napilitan munang magsara imbes na magbenta ng paluging bigas. May ilang stalls na nagbukas pa rin kaya pinagkaguluhan sila ng mga namimili na naghahabol ng murang bigas. Aminado naman ang DA na posibleng ikalugi talaga ng retailers ang pagbebenta ng murang bigas. Kaya inihahanda na raw ng ahensya ang pamamahagi ng 15,000 pesos na subsidy sa kada retailer na target maibigay ngayong linggo. Jester, Gretchen, kung makikita mo sa likod ko, mahaba na yung pila para doon sa murang bigas. Giit naman ng lokal na pamahalaan at ang DILG, hindi muna manghuhuli or maninita ngayong araw. Gusto kasi muna nila makausap yung mga retailer para malaman kung ano yung tulong na pwedeng ibigay. Samantala, yung Department of Agriculture naman sinabing hindi lang naman mga retailers ang babantayan nila dahil tuloy-tuloy din naman yung mga inspeksyon sa mga warehouse para maiwasan yung mga hoarders at mga kartel sa bansa. Jess, Gretchen? Shaila, kahapon, kausap namin yung Yun guys, napanood natin at napakinggan natin yung sa balita, no? Good news po yun. Magandang balita po yun para sa atin, sa mga kababayan natin, ano? Dahil sa panukala ni mahal natin Pangulong Bongbong Marcos na epektibo sa araw na ito, September 5, ay ang price ceiling ay yun dapat ang ipatupad ng mga retailer sa makikita natin dapat sa market. So yun nga po, may ilan-ilan nga po na sumunod na dahil ang hindi po susunod ay ito po ay may kaparusahan. May kakabigat na multa at pagkakulong. Kaya ang iba dito ay natakot, nangamba, kaya sumunod na sila, no? Sumunod na sila kagad, effective kaya at sa araw na ito, no? So nakikita na po natin na sa ilan, no? Sa tulad sa Cubao, sa Blooming Treat, yan. Pero may ilan pa rin po talaga na hindi po talaga nagbenta. Hindi po sila nagbenta kaysa naman palugi daw po sila. Yun ang explanation po nila doon Kaysa magbenta sila, magsara na lang sila. Hindi na sila magbenta kaysa palugi nga naman, no? Pero saludo po ako dun sa mga sumunod po, no? Maraming salamat po sa inyo. Saludo po ako sa inyo, ma'am sir. Dahil kayo ay paraya, no? Sumunod na ating panukala sa gobyerno. Kung sana lahat po ng ganyan ay sumusunod po kagad, mas maganda po at, no? Wag naman po kayo kasi sabi naman po ng gobyerno magbibigay daw po sila ng subsidy, pero yun nga po hindi po alam kung partial lang ba yan o bigla bang ibibigay. So sila lang po nakakaalam niya. Kaya maraming salamat din po sa gobyerno natin at kahit papaano bigyan ng tulong ang ating mga retailer, no? Kasi nga yun nga yung pagtaas kasi ng ng biglang pagtaas ng presyo ng bigas gawa rin dito sa nakarang na balita din po yun itong ating mga ibang mayayaman na negosyante, itong ating mga importer nakita po sa kanilang bodega, no, dito sa Bulacan, lalo sa Bulacan, no, na inspection po sila sa ng Bureau of Customs, Department of Agriculture at sa ilan nating mga mambabatas, no. Pinangunahan ito ni House Speaker Martin Romualdez, no. Saludo pa kayo sir sa inyo at pag-inspection nyo, no. Nakita din po doon na 3 buwan na daw po yung naka-stock yung bigas. Meron naman din daw pong dumating. Kaya nga lang po is in-stock po dun sa bodega. Ang nila siguro doon na siguro inisip nila pagtasa isasabay na ng ganon. Parang ganon yung mangyayari doon kasi ang pala dyan is dapat 1 buwan lang dapat ang tagal niyan daw sa bodega, dapat na i-distribute na daw siya. So dahil nga daw po doon sa 3 buwan na stock matatawag na daw po daw yun na hoarding daw po yun
yun na po may kakibat din na kaparusahan, no? Huwag napatunayan din talaga. Yun nga po, sinabi nila po doon na, yun nga po, 3 buwan na. So, meron po doon na 3 bodega po sa Bulacan po, pinakita doon po na pinadlakan po yung bodega kasi investigating kung talagang lumabag sila. Pero sabi daw po nila, kompleto naman sila ng mga papel, no? So, investigating, kaya hintayin din natin anong magiging subaybayan din natin, ano. So, dito nga po talagang masaya, good news po yung yung nangyari sa araw na to, no, na meron ng sumunod, no, na baba ng presyo, no, sa price ceiling sa ating regular meal rice is 41 pesos at dun sa wheel meal rice is 45 pesos, no. Kahit yun nga palugi ng pero at least sumunod, no. Yan na yung natin kasi napakalaki yan. Tulad yan, di ba? Napakalaki epekto yan sa atin Hindi lang yun, tingnan mo. Hindi lang sa retailer, maging sa mga consumer din, no. Kasi tulad na sa probinsya kasi, ma'am, sir, at mga kababayan, no. Sa probinsya kasi tulad ng Visayas o Mindanao, no. Hindi naman kasi doon minimum talaga yung may minimum wage pero hindi pares talaga sa Maynila na mataas ang minimum wage kaysa province, no, lalo na sa Mindanao at saka Visayas. So, meron din nga din po na hindi sa minimum wage may 300, 200. So, kawawa na nga naman po yung mga nasa mababang sahod, no. So, kakain na lang po ba sila ng 2 beses sa isang araw? O sa isang araw, isang beses lang? Kasi pag-atin nila yung pamilya, siyempre may mga anak, pabaon, o di ba? So, ulam pa, o, ba? Kuryente, tubig, di ba po? Kadalasan sa probinsya, kuryente na lang kasi tubig, libre na po yung tubig doon yung sa wag lang sa city kasi talagang may bayad din yun, no? So, apektado po talaga, no? Kawawa naman, no? At doon din po sa mga sa mga ating mga mayamang negosyante, hindi ko naman po nila lahat, sana maging pantay po tayo, maging tayo, level po tayo sa maging tama sana yung desisyon natin, maging tayo, wag po tayo mapagsamantala, maging fair po tayo. Isipin din po natin yung mga kababayan po natin yan. Hindi po ibang tao yan. Tayo lang po nandiyan sa Pilipinas. So, dapat tayo nagtutulungan. At sana din po, wag na nating awayin yung gobyerno din, Yung isang iba kasi naghahanap sinasabi doon nila, nagtatanong, nasaan daw yung pinangako ni mahal na Pangulong Bongbong Marcos na 20 per kilo. Hindi naman kasi katulad yan ng sili, pag pinisya mo, manghang kagad. Oh guys, mga kababayan, hindi po yan katulad ng sili, no? Hintayin po natin, wala pa nga 2 taon ng ating Pangulo, no? So, tingnan natin, kahit siguro, pero may nagsasabi rin po din na, ng mga na hindi po daw talaga kaya, pero subukan lang natin, tingnan natin. Malay natin, after 3 years, di ba? O at least, di ba? Meron. Pero, huwag po tayong mawawala ng pag-asa. Tulungan po natin yung gobyerno, kung sino yung nakaupo sa gobyerno, tulungan po natin. Makiisa tayo. Kaya alam natin yung mga gobyerno natin is tutulong din katulad ganyan, magbibigay sila ng subsidy, o malaking bagay na po yan, kaya saludo po ako. So, sa tingin nyo, mga kababayan, good or bad ang nangyari sa ngayon? So, para sa akin po is good, good news po yon. Malaking bagay po yon dahil 41 pesos na po lang yun kaysa sa 50 plus, di ba? Malaking bagay na yon. So, salamat po ulit. Ganito na lang po yung video natin. Sana po, yung hindi pa po nakapag-subscribe dyan, mag-subscribe na rin po, like and share and comment. At paki-ano rin po yung bell para ma-notify po kayo sa iba kong mga bago kong video, maraming salamat po ulit. Ako nga po pala si Justin Wilby at nag-iwan ng kataga. Sana all. Bye-bye.